Magandang araw po sa lahat. At narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong magdamag at sa mga susunod pang mga araw. Si Bagyong Goring ang huling namataan sa layong 180 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Napanatili ang lakas ng hangin ng bagyong ito na kusan ang lakas ay maabot pa rin sa 155 kilometers per hour at ang pagbukso nasa 190 kilometers per hour. Nasa typhoon category pa rin si Bagyong Goring. Inaasahan po natin ito kikilos pa north-westward sa mabagal na kanyang paggalaw. At inaasahan po natin na ito ay magpapatuloy sa kanyang pagkilos patungo sa Taiwan, Batanes area. Kasalukuyan, pinapalakas ni Bagyong Goring ang southwest monsoon. Itong southwest monsoon ay patuloy na nakakaapekto mula Central Luzon hanggang sa Mindanao. At ito namang isang bagyo nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa ganap na Tropical Storm Haikwe. Mamaya po ay i-discuss ho natin yan. Muna ito si Bagyong Goring, inaasahan po natin kikilos nga po patungo sa Taiwan, Batanes area. At mamayang gabi, inaasahan po natin ang layo ng sentro o gitna ng bagyo ay nasa 140 kilometers east of Calayan, Cagayan. Pagdating po ng Thursday ng umaga, nasa layo itong 305 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Inaasahan po natin na kapag ito'y napanatili sa kanyang galaw, maaari po sa bukas ng gabi o Thursday ng umaga, ay inaasahan po natin nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility si Goring. Mula ngayon hanggang sa paglabas o mula ngayon hanggang sa paglapit sa may bandang southern portion ng China, mapapanatili ang kanyang typhoon category. At narito po ang mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal. Una po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa southern portion ng Batanes at northeastern portion ng Babuyan Islands. Signal number 2 ay nakataas sa lalabing bahagi ng Batanes at Babuyan Islands at kasama na rin ang extreme northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 ay nakataas sa northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, at northern portion ng Ilocos Norte. So ang mga lugar po nito nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal ay makakaranas po ng masungit na panahon. At narito po ang mga pag-ulan dulot ng Bagyong Goring. Yung kulay orange po na 100 to 200 millimeters na inaasahan po natin dami ng ulan, ibig sabihin po niyan ay intense hanggang torrential na pag-ulan ngayong araw na magtatagal hanggang bukas ng tanghali. At maranasan po yan sa northeastern portion ng Babuyan Islands. Samantala, heavy to intense na pag-ulan na maranasan sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, northern portion ng Abra, northern portion ng Apayao, north at eastern portion ng mainland Cagayan. So mula bukas ng tanghali hanggang Thursday ng tanghali, mas malakas na pag-ulan na inaasa po natin nandito sa kulay red, na ibig sabihin ito, torrential na pag-ulan na maranasan sa Batanes at Babuyan Islands. Intense to torrential na pag-ulan naman sa northern portion ng Ilocos Norte, northwestern portion ng Cagayan. Heavy to intense na pag-ulan naman sa Apayao, Abra, northern portion ng Ilocos Sur, northeastern portion ng mainland Cagayan at yung lalabing bahagi ng Ilocos Norte. At itong wind map, pinapakita ko sa inyo yung magiging senaryo ng dalawang bagyo sa southwest monsoon. So, paglabas ni Bagyong Goring sa maaari po bukas ng gabi o Thursday ng umaga, si Bagyong magiging si Hana ang magpapatuloy na paghatak kay southwest monsoon. So, ibig sabihin po, within the next 5 days, ay makakaranas pa rin tayo ng mga pag-uulan dulot ng southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. So isa sa mga senaryo
na pagkilos ng dalawang bagyo na pinapakita na itong si bagyong may international name na Haikwe na magiging Hana ay posibleng dadaan sa dito lang po sa east right corner ng Philippine Area of Responsibility at malayo po sa ating bansa. Ibig sabihin na ay kapag ito'y napanatili sa kanyang galaw ay walang direktang epekto sa ating bansa.